Okay, so we are now in our desktop computer and let's start our tutorial. Today I'm gonna teach you how to make a what we call video lesson. Okay, for all teachers who wants to know how to edit their own project or their own video lesson, this tutorial is for you. Bago tayo magsimula, ay open muna natin ang ating video editor. So, sa aking desktop ay meron po akong Wondershare Filmora 9, Adobe Premiere Pro CE6, and then After Effects CE6, and also have a OpenToons, and then a Movavi video editor. But today, we're going to use Adobe Premiere Pro. So, dito sa Adobe Premiere Pro, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng video lesson gamit ang program na to. So, all we have to do is to open our program. Sa aking setup, ay meron akong project untitled, Effects Control, and Audio Mix. At sa ibaba, meron din akong effects, markers, and history. Magdepende po ito kung anong setup ang iyong gagamitin. So sa akin, comfortably ako sa setup na to, so ito yung ginagamit ko. I will teach you how to set up your Adobe Premiere Pro on next tutorial. For now, I will teach you how to make a video lesson. So, ang target natin ay itong video na kailangan nating i-edit or ang raw video na gagawin nating video lesson. So, click, hold, and drag into your project untitled. Okay, and then don't forget to choose your background and also your intro and your foreground. Now, the same way, just hold, click, and drag your intro into your timeline. Hold and drag to your timeline. Dito mapapansin nyo, nandito na yung ating video. Dito, i-play natin. So, yan po yung ating intro. So, kung mapapansin nyo dito sa Audio 1, dito, Audio 1, meron po yung property. So, kailangan natin i-collapse yung property para makita natin yung audio. Ayan. Ito po yung audio. Yan, zoom in natin. Now, how to zoom in? Just hold Alt and drag your wheel on your mouse up and down. To zoom, just turn your wheel up, and to zoom out, just turn your wheel down. Okay? To zoom and to zoom out. Now, in this case, let's yan, may makikita tayong empty dito sa audio 1. May makikita tayong only line. So, ibig sabihin, wala yang audio. Ito. Yan. So, kailangan natin yang i-delete. Then, how to delete this exists clip? Just hit C on your keyboard
or go to your tools, what we call razor tool. Dyan, or C. Pagka-click mo dyan ay lalabas itong parang blade, no? Parang blade. So, kailangan mo siya i-click kung saan mo gusto ma-delete yung, saan mo gusto mag-cut. Halimbawa sa akin dito ako mag-cut, so I just click it. Then, makikita mo meron na siyang cut. So, pag ibalik mo yung cursor mo sa selection tool, just hit V on your keyboard or go to selection tool from your tools rack. Okay? And then, select your clip na gusto mong i-delete and then hit delete on your keyboard. Yan. So, let's import our background. The same way, just hold, click, and drag. Now, ito yung ating background. Ayan. Then, let's proceed to our video. Ito yung clip na kailangan nating i-edit o ito yung raw video ng ating video lesson. So, the same way, just click, hold, and drag onto your timeline. Okay, so now, yung ating video ay nasa video 3 at yung ating background ay nasa video 1. So, magtatanong kayo kung bakit dyan ko inilagay yung ating video clip o yung target clip natin sa video 3. Dahil tayo ay maglagay ng mga graphics dito sa video 2 at sa video 4. Halimbawa, maglagay tayo ng foreground. Ang foreground, ito yung makikita sa unahan ng ating gagawing video. Example, ito. Yan. Ilagay natin siya sa taas ng ating video 3. So ngayon ay nasa video 4 na siya. Pero kailangan pa nating ilagay siya sa video 5. Yan. Kung paano natin gagawin, just hold, just click, hold, and drag up. Ayan. Yan. So ito yung setup ko kung paano gumawa ng video lesson. Ang dahilan kung bakit di ko nilagyan ng clip itong video 2 at saka video 4 dahil dyan po natin ilalagay yung ating additional graphics. Halimbawa, yung mga palamuti o yung mga lesson mismo or additional background, dyan natin ilalagay. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano i-remove yung mga background ng ating subject teacher. Yan. So, gagawin natin na siya lang mismo ang visible sa ating video at lalabas yung blue background. Halimbawa ito. Kailangan yung guro lang ang nandyan para makalagay tayo ng mga palamuti. I-remove natin yung mga background. Yan po yung raw video. So, kailangan natin tanggalin yung green at saka yung mga nasa gilid. So, let's go to effects. Yan. Effects at hanapin ninyo yung video effects. Now, hanapin ninyo yung keying. Yan. Sa keying, Sa keying, meron diyang blue screen key. Ito yung ginagamit kung ang background mo ay blue. Itong chroma key, ito yung ginagamit ng pag-remove ng kahit anong background. Green, blue, o kahit ano. At ito namang ultra key ay pwede din siyang gagamitin sa kahit anong background. Halimbawa, blue at saka green. So, in this tutorial,
gagamitin natin ay yung chroma key. Now, ito yung pinaka-importanting gagawin bago tayo mag-remove ng background. Okay? Kung mapapansin nyo dito sa effects control, nakalagay dito is no clip selected. Dahil po, hindi po tayo nakaselect ng clip na target natin. So, kapag wala tayong pinili na clip, ay wala pong effects control na property. So, ngayon, pag ne-click natin ito si video 3, since ito yung target clip natin, yan, kung mapapansin nyo, si effects control ay meron na pong property. Yan. So, yan po ang gagawin natin. I-highlight muna natin yung ating target clip at i-insert po natin itong chroma key. So, by doing this, pag naka-highlight na yung target clip mo, just double-click i-chroma key. Yan. Okay, sa effects control, nandyan na yung chroma key. Yan, si chroma key natin. Okay? Yan po ang gagamitin natin pagtanggal ng green. Yan. Si chroma key po ay gagamitin natin pagtanggal dyan sa green background ng ating subject picture. Ngayon, ang gagamitin natin pagtanggal dito sa background na walang green ay itong 4-point garbage matte. Ito. So, the same way po, kung hindi po yan naka-highlight, wala po kayong na-select na clip, ay wala pong lalabas dito sa effects control. Ang nakalagay dyan, no clip selected. Pero pag na-click natin itong target clip natin, yan, lalabas yung properties ng ating effects control. Okay? So, since highlighted and selected na yung clip na target natin, just double-click on 4-point garbage matte. Now, the 4-point garbage matte is on your effects control. Here. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang gamit ng 4-point garbage matte. So, kung mapapansin nyo, itong clip natin, ito yung target clip natin, ay wala po tayong point na pwede nating i-remove o hindi po siya ma-move kahit saan. Kahit anong gagawin nyo, click mo, yan, wala pong mangyayari. Pag-click natin dito sa 4-point garbage matte, ito yung makikita natin sa ating screen. So, meron na siyang 4-point na pwede nating i-move. Para mas madali, i-click ko to, hold, click, ito, hold, click, hold, and drag po para mawala yung mga additional background, yung walang green. Kasi ang target ng chroma key ay yung green lang. So, ang ma-remove po ng chroma key ay only the green background. So, yan. Now, punta tayo sa ating chroma key. Yan, click chroma key to activate it. And then, makikita nyo dito sa color, yan, ang default dyan ay white. So, since green ang i-remove natin, click natin itong dropper tool. Yan. Or picker, color picker tool ang tawag dyan. So, click natin. And then, mag-click tayo dito sa green. Halimbawa, ito sa ibaba. Yan, click natin dyan. Yan. Kung mapapansin nyo, yan, walang nagbago. Now, let's go to similarity. Yan,
expand natin yung similarity. Click arrow. Yan. Then, itong slide tool na to, itong slider, click, hold, and drag up or drag right. Yan. Hanggang ma-remove yung green. Yan. And until the green is gone. Now, kung mapapansin nyo, mayroon pa natitirang green. No? Dito sa may buhok ni subject teacher natin. Then, ang gagawin natin dyan para ma-remove yan, punta tayo sa ating effects. Then, double click on Ultra key. Now, balik tayo sa ating effects control. Yan, i-down natin. So, ito yung Ultra key. Ngayon, sa Ultra key, hindi na natin kailangan gamitin itong color picker tool. Click natin sa color key color. Yan, or color key. Itong default ay black. So, click natin. Since green yung kailangan nating i-remove, punta tayo dito sa green at hanapin natin yung kakulay ng buhok, kakulay ng background sa buhok ng ating subject teacher or axis green. Then, hit OK. Now, let's zoom in. Yan. Mapapansin nyo, wala na po yung green. But, a little bit adjustment. Just go to matte cleanup, chalk, and slide slightly. Yan. So, itong ginagawa ko ay tip lamang. Kayo na po ang bahala kung anong gusto nyong gawin sa inyong project. So, pag-play natin. Good day, my dear learners. Welcome to Mathematics 6, Quarter 2, Module 5. Exponents and exponential notation. Yan. Makikita natin itong white na to. So, pag play natin ay may white na gumagalaw, no? The Module 5 of Quarter. Dahil po yan sa background ay may mali po doon sa ating green screen. So, ang gagawin natin dyan ay papalitan natin itong 4-point garbage matte. So, i-delete lang natin. Yan, delete on your keyboard. Then, palitan natin yan ng 8-point garbage matte. So, double click on 8-point garbage matte at hanapin ninyo dito sa effects control. So, nandito yung 8-point garbage matte. Click to activate. And then, kung mapapansin nyo, kanina sa 4-point garbage matte ay 4 lang ang point na ating ma-drag. So, in the 8-point garbage matte ay 8 or 8 yung point niya. Siyempre, 8-point garbage matte. Ngayon, click tayo sa ating point and drag. The same way kung paano natin ginawa sa 4-point garbage matte. Ayun. So, para magawa ito ay kailangan yung subject natin ay hindi mag-move na lagpas sa ating garbage matte. So, ayan. Try nating play. Module 5. Yan. Meron pa rin siyang white na Mathematics 6, Quarter. Yan. So, let's fix it. Click high. Kailangan natin i-highlight yung target.
para makita yung kanyang effects control. So, again, click natin 8-point curve with smooth. Then, adjust natin itong mga point. Okay. Ngayon, kung kayo yung nag-video, malalaman ninyo kung may mali doon sa sinasabi ng ating guro, no? Halimbawa ito, yan. I am Pablea De Carillo, your teacher for today's lesson. Yan po yung mali. Paanak ko. Ayan. May paanak ko. Sige, sabi. Anak. Okay, since mali yung position, so kailangan niyang bumalik doon sa umpisa, doon sa pinakauna. So, hanapin natin yung pinakauna. Yan. Good day, my dear learners. So, yan yung final. Gagawin natin, i-cut natin itong may mali. So, as I said, just hit C on your keyboard, click on a target clip, click on a target clip, then hit V on your keyboard. V is a selection tool. Dito, yan, selection tool. Then, click on a clip that you want to delete. Then, hit delete on your keyboard. Yan. So, paano ito idugtong dito sa ating, paano sila idugtong sa ating isang clip? Ayan. Just click, hold, and drag. Like this. Then, you are good to go. Okay? So, yan. Adjust lang natin ng konti. Yan. Good day, my dear learners. Now, I will teach you kung paano ito si subject natin ma-move. No? Huwag niyong kalimutan, highlight dapat yung ating target clip. And then, punta tayo sa effects control. Dahil itong target clip natin ay hindi natin ma-move, so kailangan natin i-click itong motion. Pagka-click natin sa motion, makikita nyo mayroon na tayong point sa gitna na pwede na nating i-click at i-move yung ating subject. Yan. So, pag move po dito ay just click and hold po para ma-move natin itong subject natin. Subject clip. Yan. Ngayon, ilalagay ko siya dito sa gilid. Ayan, sa gilid. Ayan. Ngayon, kung mapapansin nyo, itong si ma'am ay kailangan ng adjustment sa kulay. Halimbawa, itong mukha ay may puti. Ayan. Yan po yung reflection po ng ilaw. So, kailangan nating i-fix yan. Punta tayo sa effects. Then, double click on color correction. Then, brightness and contrast. Double click on brightness and contrast. Go to your effects control and then click brightness. So, sa brightness at contrast, yan, i-collapse natin para makita natin yung mga properties nila. So, now a little bit adjustment. Just drag this. Yan. Okay. So, kung makikita mo na okay na yung kulay,
then maaari mo na ipagpatuloy. Okay, so ayan. I-play natin. Good day, my dear learners! Welcome to Mathematics 6, Quarter 2, Module 5, Exponents and Exponential Notation. This Module 5 of Quarter 2, Mathematics 6, is made to further improve. Yan. Since ito ay video lesson, so kailangan nating ilagay dyan yung additional clips or additional graphics para maintindihan kung ano yung sinasabi mo o ano yung tinuturo mo. So, kailangan natin maglagay dito ng mga graphics. So, yung iba, dina-download nila yung graphics o gumawa sila ng graphics sa Photoshop. Yan po ay nagpapatagal po ng ating ginagawa. So, dahil kailangan pa nating pumunta sa Photoshop at doon natin i-edit yung mga graphics na kailangan nating ilagay sa ating video. So, yan po ay okay naman siyang gagawin, pero yan po ay time consuming. So, kakain po yan ng malaking oras, maraming oras ang gagamitin mo para magawa yan. So, sa akin, ang ginawa ko ay kailangan nasa iyo yung module o yung soft copy ng yung module. So, para magawa yan, hindi na tayo pupunta sa Photoshop para mag-edit o gumawa ng graphics. Ang gagawin natin ay pumunta tayo sa ating module. Yan. Ito yung soft copy ng module. Ito po ay PDF. So, ang gagawin natin, ito ay ilalagay natin sa ating unang bahagi ng ating video. So, yan po ang magsisilbing intro po. Yan po ang sinasabi ng guro na ito, halimbawa ito. Good day, my dear learners! Welcome to Mathematics 6, Quarter 2, Yan. Welcome to Mathematics 6. So, kailangan natin mag-appear yung module na yan. Welcome to Mathematics 6. Dito. Dito sa bahaging ito natin siya ilalagay. So, ang gagawin natin ay pumunta tayo sa ating PDF. Yan, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ito gagawin. Yan. Kung makikita nyo ito, ay mahihirapan kayo kung paano kukunin itong graphics na to para gawin at ilagay doon sa ating video. So ngayon, mapapansin nyo sa Windows 10 po, punta tayo sa ating search at hanapin ninyo yung snipping tool. So, ito yung snipping tool. Yan, i-click nyo lang yan. Sa akin, nakasit na po siya dito sa aking taskbar. So, i-click ko ito. Then, new. Now, pwede mo na siyang gamitin. Click, hold, and drag. So, ganyan. Hindi na po kayo kailangang pumunta pa sa Photoshop para i-edit ito at gawing graphics para sa video. So, ang gagawin nyo lang ay snipping tools at ito yung mag-pop up pag nakuha mo na yung graphics na kailangan mo. And just save it. So, hanap ka ng folder kung saan mo siya ilalagay. Pero, ang mas mabuti, kung saan nakalagay yung video, kung saan nakalagay yung target video mo, ay doon mo rin ilalagay yung graphics mo. Yan. Sa akin, ang file name niya ay 1 para madali ko siyang ma-identify. Then, click Save. Now, punta tayo sa ating Premiere Pro.
since dito natin siya ilalagay, Welcome to Mathematics 6. okay, welcome to Mathematics 6. So, yung ginawa natin kanina, yun yung ilalagay natin. So, all you have to do is hold Control and hit T. Yan. Control plus T, then hit OK. Makapunta ka sa ibang window ng Premiere Pro. So ngayon, dito sa empty space, click natin. Yan. Right click, select logo, insert logo. And then, punta ka sa kung saan mo sinisave yung graphics na ginawa mo kanina. So, sa akin ay dito siya. So yan, nag-pop up at makikita ko na siya dito. Then click and open. Yan. Lumabas na siya dyan at dito mo siya i-adjust. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng Photoshop para mag-set doon ng graphics para mag-fit sa inyong ginawang video. So dito kailangan mong mag-design. So sa akin ay simpleng design lamang. So i-click. Maaari ka rin pumili ng mga design dito. So sa akin ito yung pipiliin ko, Hubo Block 75 and click. Yan, may aging na siya. So sa akin ay i-remove ko yung shadow at itong outer stroke, i-change ko yung kulay from white. Click ko lang itong color picker. Yan. And then adjust the size of your aging of your stroke. Then, depende po yan kung anong adjustment ang gusto mo. Sa akin ay ilalagay ko lang siya sa 6 or 7. And then, pagkatapos dyan, click mo yung X. Yan. Ngayon, nandito na siya sa ating project untitled. Click project untitled. Yan, nandito na yung ginawa nating graphics. Then, simply click, hold, and drag and position it into the time kung saan mo gusto siya mag-pop up. Halimbawa ito. Welcome to Mathematics. Yan. Good day, my dear learners. Welcome to Yan. So, siya ay nag-pop up sa aking sa time na bago magsalita si ma'am na welcome. Welcome to Yan. So, ngayon, ito yung resulta. Welcome. So, nag-pop up lang siya parang walang kabuhay-buhay. No? Welcome. So, ngayon, kailangan natin siyang lagyan ng effects. So, punta tayo sa ating effects and go to video transition. Sa video transition, marami po diyang mga transition at kayo na po ang pipili kung anong transition ang gusto nyo. So, sa akin ay gagamitin ko itong zoom. So, double click on zoom. Yan. Ang paborito kong effects ay itong cruise zoom. So, paano natin ilagay yan? So, the same way po, katulad kanina, highlight mo muna natin itong target natin. Ito yung clip target natin na ilalagay itong cruise zoom. Ang gagawin nyo ay hold, click, hold, and drag into your target. Yan, pag may green na yan, ibig sabihin ay okay na yan. So, just release your mouse. Then, halimbawa, play natin. Welcome to Mathematics. Yan po yung effects na cruise zoom. Welcome to Mathematics 6 Quarter 2 Module 5. So, ngayon, kailangan mo rin maglagay ng additional background. So, paano gagawin yan? Punta tayo sa ating PDF. Ayan. Ito yung graphics na kailangan nating ilagay para additional background.
So, ito po ay depende po kung anong gagawin yung background, pero sa akin ito yung pinakamabilis na gawin. Yan. So, lagyan natin ng file name na 2 para madali nating ma-identify. Then, back to Premiere Pro and Control plus T and hit OK. Then, right click, select logo. Diyan makikita natin itong number 2. Yan. Click and open. So, ito yung kailangan nating additional background. So, ito ay maliit. Kailangan natin palakihin. So, hold control. Yan, makikita mo yung mga point na yan. Pag hino-hold mo yung control, pag i-release mo, yan, mawawala. Tapos, yan, hold control and click your mouse into the point, then drag. Yan. Kailangan mo naka-hold ka sa control. So, sa akin ay i-full ko siya at kailangan mag-fit sa ating screen. Ayan. So, after this, just close. Then, punta ka sa iyong project untitled. So, nandito na siya. So, the same way, just click, hold, and drag. This time, ay ilalagay natin siya sa ilalim ng ating video tree. So, sa video 2 po siya. Dahil ito ay additional background aside from the plain blue background. Yan. So, depende din po sa inyo kung hanggang saan manatili sa background itong ginagawa natin. So, kayo na po yung bahala kung paano ninyo ilagay yung background. At itong ginagawa ko ay tip lamang kung paano gumawa ng video lessons. So, ngayon ay nandyan na yung ating additional background. Yan. Ngayon, kailangan nating i-lower yung kanyang opacity. As I said, just highlight your target. Then, go to Apex Control. Then, select Opacity. And drop down the opacity para makita mo yung property niya. So, yan. Then, drop down ng konti. Depende po yan kung anong gusto nyong visibility sa inyong additional background. So, sa akin ay nasa 51.3%. Ayan. So, sa ating video, ito ay kailangan natin lagyan din ng effects bago siya magsimula. So, let's go to our video transition. So, in this case, ang ilalagay ko ay dissolve. So, cruise, dissolve. Ito. Click, hold, and drag lang po. Yan. So, yung pop-up niya ay ganito. Good day, my dear learners! Welcome to Mathematics 6 Quarter 2 Module 5, Exponents and... Yan. So, ito yung importante po ito. So, kung kailangan mong i-extend yung graphics, halimbawa, ito yung default, so kailangan mong i-extend. So, para ma-extend yan, kailangan mo mag-click dito sa selection tool. Then, pag lumabas na itong arrow, forward and backward, yan, hold, click lang po siya. Click, hold, and drag lang po kung hanggang saan nyo siya lalagay. Hanggang dito, yan. Module 5, Exponents and Exponential Notation. This Module 5 of Quarter 2 Mathematics 6 is made to further improve your critical thinking and problem-solving skills that would be useful and can be applied in your everyday lives. I am
Pablea Di Carrillo, your teacher for today's lesson. Ayan. So, dito ay sinasabi ng ating guro na I am Pablea Di Carrillo, your teacher for today's lesson. yan. So, kailangan natin maglagay dito ng additional graphics para sa pangalang sinasabi niya. Dito natin ilalagay. I am Pablea Di Carrillo, your teacher for today's lesson. So, Control T and then hit OK. Then dito, kailangan natin maglagay ng pangalan ng ating guro. So now, una natin gawin ay i-click natin itong rectangle tool. Then, dito sa space na to, click and drag. Yan, depende po sa disenyo na gusto ninyong gagamitin. So, halimbawa, i-delete natin. Halimbawa, ito yung gagamitin ko. Click natin siya. Then, click and drag hanggang saan o hanggang yan. Hold click para ma-drag natin siya. So, ilalagay natin dito. So, ituturo ko rin po sa inyo kung paano i-animate itong isang to. So, now, click natin yan para ma-activate. Then, select po tayo ng graphics design na gusto ninyo. So, sa akin ay simple lang po yung gagamitin ko. Ito. Pwede ko ring lagyan ng kulay, halimbawa blue. Yan, adjust natin yung size. At tanggalin ko tong shadow. Then, palitan ko ng kulay itong graphics na to. So, lagay natin siya. So, ito, ang gagamitin kong kulay ay katulad nitong sa kanyang uniform. Yan. Now, maglagay tayo ng text. Ayan. Maglagay tayo ng text. Halimbawa, pag nakalimutan mo yung sinasabi niya, tapos wala kang kopya ng pangalan niya, so just close it. Yan, close. And then, dito, I am Pablea Di Carrillo. yan, Pablea Di Carrillo. So, dito natin siya, lagay natin yung graphics sa after na I am. I am. Ayan. So, ang gagawin mo, just click C and then ito yung graphics. So, click natin. Yan. And hit V. Then, click on the clip you want to delete and hit delete on your keyboard. Now, punta tayo sa ating effects. Punta tayo sa ating project untitled. So, nandito na ito yung ginawa natin kanina. So, ang gagawin mo ay click, hold, and drag into your timeline para idugtong dito sa ating Pablea Di Carrillo. ayan. Pablea Di Carrillo, your teacher for today's lesson. Ayan. Pablea Di Carrillo, your teacher for today's lesson. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin ay ito yung pangalan ni teacher. Pablea Di Carrillo. So, double click natin ito para bumalik doon sa another window ng Premiere Pro. Now, select text tool, type tool, yan. So, click mo siya dito. So, type Pablea yung pangalan niya. Pablea Di Carrillo.
Now, kailangan nating pumili ng, yan sa akin ay ayos na ako dito. Yan. Ay, so, capital letter. Dapat capital letter po yung simula ng pangalan. Then, hold, click, and drag lang po dito. So, yan. Then, click. Pag happy na po kayo sa ginagawa nyo, just click, close. At yan, nagpa-pop up na. So, play natin. Pablea Di Carrillo. I am Pablea Di Carrillo, your teacher for today's lesson. Our lesson. Ayan, kung paano natin i-animate yan. Yan, ituturo ko rin po sa inyo. So, ngayon gagamitin natin itong Cruise Dissolve sa ilalim po yan ng video transition. So, click and drag into this portion. Para po, yun po yung transition ng dalawang graphics. I am Pablea Di Carrillo. So, now, kung paano lagyan natin siya ng animation. So, punta tayo sa, click natin at punta tayo sa ating effects control, drop down motion, and then, kung makikita nyo itong position na ito, ay kailangan mo itong i-click. So, punta ka lang kung saan mo siya Pablea Di Carrillo, ilalagay. your teacher for today's lesson. Yan. Halimbawa ito. Pablea Di Carrillo. Ayan. So, click natin yung stopwatch or toggle animation. Yan. Since nakalagay itong read na line natin, dyan sa, Carrillo. yan. So, click natin itong toggle animation. Yan, stopwatch po yan. So, now, balik tayo dito sa, yan, play lang natin. Am. Yan, I am, pagkatapos ng I am. So, ngayon ay i-adjust natin yung position. Papunta hanggang mawala siya sa screen. Okay? Hanggang mawala sa screen. Ayan. It's gone. Ngayon, pag i-play mo na yan, ito yung I am. Yan, ito yung mangyayari pag i-play mo yung video. Okay, hit spacebar and play. I am Pablea Di Carrillo. So sa ito ay Pablea Di Carrillo, your teacher for yan. So now kailangan natin siya pabilisin. Kailangan natin itong pabilisin kasi ito ay am Pablea Di Carrillo. slow mo lang siya. Am Pablea Di So dito natin siya ilalagay bago sa kalagitnaan ng publi. Yan. Pablea. Yan. So dito natin ilalagay yung animation. So ngayon, click natin ito. Kung makikita nyo dito. Yan, highlight mo. Tapos hold and drag papunta dito sa red na yan. So ang red line na ito ay nagrepresenta din sa red line dito sa ating timeline. So, pag i-play natin dito, lives. I am Pablea Di Carrillo, your teacher for today's lesson. yan. Our lesson for today is about exponent and base. Yan. So, dito natin ilalagay yung kanyang lesson. So, Exponent
Ngayon, pag natapos mo ng lagyan ng graphics yung ating video, yan. Pagkatapos niyan ay maglagay na naman tayo ng background sound. So, punta tayo sa ating background sound. Yan, ang mga ginagamit ko ay YouTube library. So, hanap tayo ng music. So, ito yung gagamitin kong background sound. So, now, para makita natin yung properties ng mga sound, i-collapse lang natin itong video 1 at yung video 2, audio 2 pala, ay i-drop down din natin para makita natin yung audio indicator. Yan, atas natin ng konti. Yan. So, ngayon, kung i-insert lang natin yan, ang problema dyan ay malakas yung ating audio. Good day, my dear learners. Welcome. Yan, hindi yan dapat mangyari. So, ang gagawin natin ay yan, i-expand natin itong audio 1. Yan. So, ngayon, ito yung simula na magsalita si teacher. So, dito natin ilagay yung Q. Yung dot. Then, punta lang kayo sa audio. Dapat naka-highlight itong audio 2. Tapos, click mo itong add or remove keyframes. Then, click this. Yan, kung makikita mo, may tuldok na dito na maliit. Then, move a few frames and then hit this again. Now, ito yung gagawin natin. Click natin ito, hold. No, ito, click, hold, and drag pababa. Yan, hanggang sa satisfied ka na po doon sa inyong audio. Halimbawa ito. Good day, my dear learners. Yan, malakas pa rin siya. So, kailangan mo natin i-adjust pa siya ng konti. Good day, my dear learners. Welcome to Add tayo ng keyframe. Tapos, adjust natin. Mathematics 6, Quarter 2, Module 5, Exponents and Exponential Notation. This Module 5 of Quarter 2, Mathematics 6, is made to further improve your critical thinking. Yan. So, ito yung To describe the exponent paglagay natin ng ating audio. Ayan. So, tapos na ang ating video lesson. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ito i-save as one copy of video. Ito yung mahalaga kung paano natin i-save at ito rin ang pinaka-importante sa lahat sa paggawa po ng isang video. So, now, go to your keyboard and Control plus M. Now, on export settings, we have format. Under po yan ng export settings. We have format. So, ang kailangan nating format ay it's 264. So, depende din po sa inyo kung ano ang format na gagamitin nyo. Pwede din kayong gumamit ng FLB at saka EVI. So, sa akin ay gagamitin ko yung it's 264. Yan po yung MP4. So, ang MP4 po ay playable po sa lahat ng devices. So, sa preset, ito yung gagamitin natin ay pag-click mo dyan, hanapin mo yung
HD 1080p 29.9. Yan, click mo. So yan po ay HD 30 frames per second. So on the output, click natin yung output and then type your video title. So ito po ay Math 6. Yan. So sa file name, Math6, save as type video file. Yan po yung H.264 or MP4. Then click save and then click mo yung export. Yan. So sa export ay matagal po yung pag-render ng ating video. So kailangan natin mag-antay ng ilang minuto, depende po yan sa bilis po ng inyong computer. Diyan po nagtatapos ang ating tutorial. Sana po ay mayroon kayong natutunan na mga tip at huwag niyong kalimutang mag-subscribe kung nagustuhan ninyo ang ating ginagawang tutorial. At malaya din kayong mag-comment at magtanong. At lahat ng katanungan nyo ay gagawan ko ng paraan para masagot sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat and God bless.